Katangian ng pananaliksik. Josephine P. Katang. Katuturan ng pananaliksik. Isang pa-akademikong gawain ng pananaliksik na bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mapalawak ang karanasan, maragdagan mga kaalaman at higit sa lahat maging kapaki-pakinabang ang kanyang sariling pangunlad ang naibibigay ng pananaliksik. So, ayan. Katuturan ng pananaliksik, pagtuklas ng suliranin, pagtuklas sa sanhi ng suliranin, pagtatanong, paghahanap ng impormasyon, sagot sa tanong, sistematikong pag-aaral, pagpapatunay sa hinuha, pagsubok sa teorya, pagkuha ng mga datos at kritikal pagsuri at ebalusyon ng mga suliranin. Katangian pa ng pananaliksik, produktibo, mayaman sa ginagamit na mga datos, may akop na mamaraan o metodolohiya, maayos ang dokumentasyon, may sumusunod tamang proseso pagsulat, at kritikal. Layunin sa pananaliksik, makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto, makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan o interpretasyon sa dati ng ideya, nabigyang linaw isang mahalagang isyu o paksa, makapagbigay mungkayang solusyon suliranin, makapagpatuo, makapagpangatwiran sa tulong ng mga mapanaligang materyales o dokumento tungkol sa mga paksang nangangailangan ng paglilinaw at makapagbigay ng mga mungkahi o responsibilidad ng isang mananaliksik, pagkamatyaga, pagkamapamaraan, pagkamasistema sa gawain, pagkamaingat, pagkamapanuri, pagkritikal, pagkamatapat at pagiging responsable. Mga uri ng pananaliksik, empirical o malas scientifico, nangailangan ng malalim na pagsuri ng mga ebidensya at aktwal na datos. Ito'y nailarawan, naiambing at natutuos upang makita ang relasyon ng hypothesis sa panukalang thesis o disertasyon na isang trabahong scientifico. Ikalawa ay applied research at ang pangatlo ay pure research. Mga paraan ng pananaliksik. So ito yung kadalasang ginagamit ay palarawan o descriptive method. Bahagi, Banata 1, so binubuo ng kaligiran ng pag-aaral, paglalad ng suliranin, layunin ng pag-aaral, kahalagan ng pag-aaral, sakop at delimitasyon, at definasyon ng mga terminolohiya. Ikalawa, Kabanata 2 ay ang kaugnay na literatura at pag-aaral. Mas binibigyan pansin dito ang theoretical na balangkas at conceptual na balangkas sa pagbuo. Kabanata 3, pamamaraan o metodolohiya. Ika-4 ay paglalaan at pagpapakahulugan ng mga datos. Ika-5 ay ang lagong konklusyon at rekomendasyon. So, nariyan yung buod ng pananaliksik, mga napatunay bahagi hinggil sa pananaliksik yung na po ang tinatawag na konklusyon at ang huli ay mga suhestyon sa problema sa pananaliksik. Yun na po ang rekomendasyon. Maikling pagsulit, isulat sapat lang ang tamang sagot. Ito ang kabuuang pamamaraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng mga tao na binubuo ito ng paniniwala, tradisyon, pag-ugali, umiiral ng sistema sa lipunan, politika at wika sa isang teritoryo. Dalawa, ito ay isang proseso ng paghatid ng mensahe o pagpapalitan ng ideya, impormasyon, karanasan at mga saloobin. Pangatlo, ito ay isang komprehensibong gawain na bunga ito ng organisado sa sistematong pagmamasid ng sagwa upang makatuklas sa mga bagong impormasyon na magamit sa buhay ng mga mag-aaral. Okay, so dugtungan. Layo ng aking pananaliksik na apat lang. Sa number 5, isa tiyak na layo ng aking pananaliksik sapat lang. Kaligang pag-aaral pananaliksik ay tungkol sapat lang. At ang ikatlo ay ang tatlong suliranin ng pananaliksik ay ang okay. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa pangusap lamang. Number 8, anong katangian dapat aglinin sa mananaliksik? Pang-9, bakit mahalaga pananaliksik sa iyong buhay? At pang-10, paano makabuo ng isang mahusay na panimula o kaligiran pagtukoy ng suliranin sa isang pananaliksik?